So guys, sa mga naghahanap ng Honda Supra GTR 150, mas pinamura. Grabe mga idol, oh. Bagsak presyo na. For today's, nandito po tayo ngayon sa Honda D-Smart Wing Shop 3S. Located lang po ito dito sa Magsaysay Avenue, General Santos City. Meron po tayo ditong Honda Supra GTR 150. Alamin natin yung updated price nila. Quick review natin mga idol. Grabe, ang lupit talaga ng motor na to. So ito mga idol, parehas po ito ng motor ko. 4 years and 4 months ko nang ginagamit yung Supra GTR 150 ko. Share ko sa inyo, talagang napakasulit po ng motor na to. Hindi ako binigyan ng malaking problema. Never akong natirikan sa motor. So ang total kong natakbo ng motor ko na Supra GTR 150 ay 52,000 odo na yon. Napakalayo na nang narating nun, pero goods na goods pa yung makina nun. Talagang napakatibay talaga ng motor na to. Ito, marirecommend ko pa po ito sa inyo. Supra GTR 150. So unahin natin dito sa headlight niya. So ito naman po ay naka matte black. Pwede nyo po itong bilhan ng visor dito. Ito naman po yung pinaka headlight niya. Napaka-aggressive ng design niya. And then naka-LED na rin po ito. Ayan o. Ito naman po yung low beam, ito naman po yung high beam. Naka-LED na rin po yan. Tapos yung forma niya dito, mas compact, mas aggressive yung design niya. So ito naman, mayroon tayo dito na bibili na mga aftermarket kung gusto nyo pang pagandahin. Ito naman po yung daytime running lights niya. Naka-bulb type pa po yan. And then sa signal light naman nito, naka-bulb type din po yan. Meron po sa ditong decals na patulis. Nakalagay naman po dito, racing. May paliter rin po siya dito na butas. Dito naman po nakalagay yung horn niya. Yan o, sa ilalim niyan. At dito, patulis naman po dito banda. Dito, mas slim po siya. Mas compact po yung datingan niya. Sa front suspension po nito, napakatindi po nito. 4 years na sa akin, okay na okay pa rin. At ang brand po nito ay Showa brand. Itong front shock niya. Ito naman po yung front fender niya. Naka-glossy red po siya. Ganda nito, sobrang kapal. Meron din po sa ditong decal. Sa braking system naman po nito sa harapan, naka-hydraulic disc brake, naka-single pot piston caliper po siya. Brand naman po niyan ay Nissan. So ito naman po yung design ng plate niya. Dito naman po tayo sa size ng gulong niya. Ang size naman po nito ay 90 by 80, 17 inches po yung laki ng mags niya. And then yung ano niya, yung tire nito, naka-tubeless, naka-street tire. Ayan po, bilog po siya. Kami rin tayo nabibiling aftermarket na decals. Dito naman po matte black na po siya. So sa makina po nito, naka-open po ito. Meron naman po tayo nabibiling aftermarket na engine cover. So sa makina po nito, 149cc to be exact. Naka 4-stroke, 4-valve, naka dual overhead cam mga idol. Dual overhead cam pong makina nito. At ang cooling system naman po nito ay liquid cooled. Yan po yung radiator niya. Maganda pa dito, meron po siyang kickstart. Yan o, kickstart. Nagagamit ko yan pag masyadong malamig yung makina. Naman po yung stock na muffler niya. Meron po sa ditong silver top. Matte black naman dito na may design na carbon lodi. Pagdating naman sa tail light at brake light na ito, naka-bulb type pa po ito. Ang lens nito parehas po sa CRF 150L. At ang signal light naman nito, naka-bulb type pa rin po yan. Ito naman po yung back fender niya, napakalapad niya mga idol. Tapos ito naman yung lagayan natin ng plate. Sa braking system po nito sa likuran, naka-hydraulic disc brake, single pot piston caliper po siya. Ayan po. Ang brand po nito ay Nissan pa rin. Size naman po nito ay 120 by 70, 17 inches naman po yung laki ng mags niya. So yan po yung design ng tire niya. Ang brand po pala nitong tire niya ay IRC. Made in Indonesia po yan. Meron po sa ditong chain guard. Stock sprocket naman po nito. Ang size naman po nito ay 44 teeth. So ayan po, 44 teeth po yan. Engine sprocket naman ay 15 teeth. So dumako naman po tayo dito sa handlebar nito. So dito sa left side, nandito po yung high beam, low beam, horn at turn signal light. So ito naman po yung instrument panel gauge niya. Naka-digital na rin po ito. Sporty locks, saktong-sakto lang yung datingan nito mga idol. So dito naman sa right side, nandito po yung electric start. At mayroon pa po siyang kick start. Sa ignition naman nito, naka-disusi pa rin po ito. And then with shutter na rin po ito.
So ito yung design ng ano niya, dibdib niya dito. Ganda ng pagkaka-design nito. Upuan naman po nito, hindi sa masyadong malambot. Saktong-sakto lang din. So ito naman yung grab bar niya, napakasulit nito. Sobrang kapal to. So yan, sa mga naghanap ng Honda Supra GTR 150, available po dito sa Desmart Corporation, Magsaysay Avenue, General Santos City. Supra GTR 150. Ang spot cash po nila dito ay 98,800 pesos. Grabe mga idol, oh. Bagsak presyo na. Down payment naman po nito, 10,000 lang din. Ayan, 10,000 lang din po. 6 months, 17,540. Sa 12 months, 9,500. Sa 18 months, 6,930. Sa 2 years, 5,720. Sa 30 months naman po nito ay 4,995. Sa 3 years, 36 months ay 4,485. Freebies pa po yan ng 200 pesos. So sa mga freebies naman po nito, free helmet, jersey, TPL insurance, and then 3 years LTO registration. So guys, sa mga naghanap ng Honda Supra GTR 150, mas pinamura. Yan, mapapansin nyo dito. 98,800 na lang. Sa down payment mo, 10,000 lang din. Meron ka ng Honda Supra GTR 150. So parehas po ito sa aking motor. Marirecommend ko to sa inyo kasi proven and tested ko na. Pagdating sa suspension, sa makina, napakatipid po nito sa gas. Naglalaro po ang gas nito sa 40 to 42 km per liters. Share ko naman sa inyo yung mga pinalitan ko sa motor na to. Yung sa akin kasi 4 years na yon. Unang-unang pinalitan ko sa motor na to yung tensioner nito. So ginawa ko siyang manual. Stock tensioner to converted to manual tensioner na po yun. Yan po yung number 1. Lawa po dyan, TPS. Mabibili nyo lang din sa online shop. Nasa 1,000 plus po yun mga idol. Pangatlo po na pinalitan ko sa motor na yon ay palit na rin pala ako ng mechanical seal tapos oil seal. Dito po yun banda. Mga papalitan nyo lang doon, tensioner, TPS, mechanical seal. So yun lang mga idol. Okay na po yung motor natin. Tibay at lakas, nandito yan sa Supra GTR 150. Pagdating naman sa bilis mga idol, top speed ko noon ay 139 km per hour. Pagdating naman sa gas consumption, naglalaro po sa 40 to 42 km per liters. Okay na okay po. Tibay talaga ng ano nito, front shock. Tapos sa cooling system naman po noon, never pa akong nagkaroon ng problema sa cooling system niya. Sa mga nagbabalak kumuha po ng Supra GTR 150, okay na okay po itong motor na to. Kung may mga ipapa-inquire pa po kayo sa akin na motor, comment na lang po sa comment section nating video. Ride safe po tayo palagi. Chris Ride Motovlog. Peace yo!